Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon mga kabunyog, saan papunta ito? Posibleng ito, pag lumalim ng lumalim ang away na ito sa Senado, baka gamitin ng minorya ang kapangyarihan, pwedeng ipaaresto mga kabunyog. Pwede yan ipaaresto ang mga miyembro ng mayorya na hindi umaattend. Pwede yang ipaaresto. Nasa konstitusyon po yan mga kabunyog. Ito, tingnan nyo yung nasa baba sa Article 6 ng 1987 Constitution, Article 6, Section 16, Paragraph 2. Ito yung nakalagay. A majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. Yan, ang linaw mga kabunyog Ang linaw. Hindi po ito simpleng rules lang ng Senate. Constitution ito ng Pilipinas. Ito ang supreme na batas natin. Ito yung fundamental law of the land. Nakikita na ng mga sumulat ng ating konstitusyon ng isang senaryo. Anong senaryo yon? Yung isang senaryo na may mga members ng Kamara ay ng Senado o kaya ng Kamara na sasabotehihin nila dahil sila yung mayorya para hindi makapag-transact ng business, hindi makapagkaroon ng session. Siyempre sila yung mayorya. So ang gagawin nila, hindi sila a-attend. Hindi sila a-attend. Siyempre pag hindi sila umattend, walang quorum. Ngayon, ano ang nakalagay sa Constitution? Anong remedy? Yung minorya, yung minority, kunti sila, kapag yung marami hindi uma-attend, hindi nagkakaroon ng quorum. Ano ang pwedeng gawin? Ito na. Article 6, Section 16, Paragraph 2, mga kabunyog. Hindi ko po ito imbento. Hindi ko ito imbento. Article 6, Section 16, Paragraph 2. A majority of each house shall constitute quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. Ngayon, paano kung may mga members na absent, hindi nagkakaroon ng quorum? May compel the attendance of absent members. How? In such manner and under such penalties as such house may provide. Kaya pwedeng orderan ng Senado, ng minorya, na ipaaresto ang mga miyembro ng mayorya. Kasi obligasyon nilang umattend. Hindi kayo uma-attend? Anong pwedeng gamitin? Compel, mga kabunyog. May compel. Tandaan natin, pag sinabi mong compel, pilitin. Pwersahin. Pwersahin. Kaya ito? Legal ito. Yang ganyang remedy, legal yan. Kaya lang, sa totoo lang, hindi magandang dumating sa ganyan. Hindi magandang dumating sa ganyan, mga kabunyog. Kasi, lalong lalalim ang away ng Senado. Kasi, pipirsahin mo na yung ibang senador na hindi uma-attend, pipirsahin mo na. Parang yan di ba? Yung term na compel, na yan hindi tama. Kasi, pipilitin mo. Dapat kung a-attend sila, kusa, hindi yung pinipilit. Kaya lang, paano kung hindi sila uma-attend? Sila yung mayorya. Yung minorya lang yung nandun. Hindi nagkakaroon ng quorum. So, pwede mong persahin. Kahit hindi lahat. Pwede mong ipaaresto, pwede. Kasi compel Di ba? Pwede mong yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nasa konstitusyon po yung ganyang remedy. Pero sana wag namang dumating sa ganyan.
Sana wag dumating sa ganyan. Kasi extraordinary remedy yan eh. Kung sa last resort na lang yan. Last resort na lang yan. Pag ginamit yan ng minorya, lalong lalalim ang tensyon sa Senado. Mga kabunyog. Kaya dapat, wag na. Walang ganyan na gagamitin dapat. Dapat gagamitin mo yan, extreme measure. Kaya lang, kung ang problema kasi, katingin nyo ba, si Cayetano ay magbabago ng isip? Maliliwanagan? Anong sagot diyan ni Rapi Tulfo nung isang araw? Pustahan tayo. Hindi niya yan gagawin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nandyan yan, kumbaga yung remedyo na yan, yung measure na yan ay nandyan. Pwedeng gamitin yan. Kaya lang, sana wag humantong sa ganyan. Mga kabunyog? Sana wag. Kasi, pag humantong sa ganyan, magiging magulo lalo ang politika natin. Kasi magpipirsahan na eh. Magpipirsahan na. Pero, 11 na sila, pwede namang may persahin na ilan lang. O di sige, wag mong persahin sila wag mong persahin sila Marcoleta. Wag mong persahin sila Cayetano. O di mag-ano ka lang, ilan lang doon ang anuhin mo, ang padalhan ng order. Guro yung lang, sila Loren Ligarda, Chis Escudero, yung magkapatid na Bilyar, yun, baka pwedeng makumbinsi pa yun na para sa ikakatahimik ng Senado, umattend na sila. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi ngayon, kahit yung 13, yung natitira dun sa 13-11, sulid pa rin kay Cayetano eh. Ayaw nilang hindi sila nakikinig. Kanina nga, naglalakad si Loren Ligarda, tinatanong ng media, sabi nila, Madam Senator, bakit po kayo hindi umattend ng session kahapon? A-attend po ba kayo sa session ngayon? Hindi sumasagot si Loren Ligarda. Parang na-brainwash na sila ni Cayetano, mga kabunyog. Yan ang malungkot eh. Kahit si Bilyar, si Camille Bilyar, umiiyak pa kahapon eh. Umiiyak pa. Kumbaga, kaya medyo mahirap itong mga senador na ito na kasama ni Cayetano. Lahat kasi sila may problema eh. Halimbawa, paano mo kukumbinsihin si Chis? Samantalang siya may kaso rin. Paano mo kukumbinsihin si Loren, yung anak niya may kaso rin? Paano mo kukumbinsihin yung magkapatid na Bilyar, may kaso rin ang pamilya nila? Lahat kasi sila may kaso eh. Lahat sila may kaso. Yan ang malungkot. Kaya anyway, mga kabunyog, yan po yung sitwasyon ng Senado. Sana wag namang humantong sa punto na na kailangan na silang arestuhin. Kasi hindi maganda. Hindi maganda sa imahe ng Senado na may aarestuhin na kasamahan nila para lang umattend. Lalong lalalim ang away ng nito. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.